Blagag! Hey! What's up, guys? We're Cavite! Nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite, also known as the flag town of the Republic and considered the birthplace of the Philippine independence. Kawit was established in 1587 at nagkaroon ng important role sa Philippine history, but long before the rule and conquest of Spaniards, Kawit, Cavite was already a growing and well-developed municipality here in Cavite. Kawit was originally the site of the Spanish settlement of Cavite el Viejo at nagkaroon ng important port for the Manila-Acapulco galleon trade. Dito sa Kawit nangyari ang isa sa mga matagumpay na himagsikan noong 1896, ang labanan sa Binakayan kung saan nagwagi ang mga Pilipino sa digmaan. Ang labanan sa Binakayan ay ang tinitingnan na ang unang malakihang panalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na bahagi ng himagsikang Pilipino. Alam niyo ba na ang bayan ng Kawit ay hango sa pangalang Kawit o Kalawit or isang hook dahil sa hugis nito na katulad ng isang kawit na sumasakop malapit sa Manila Bay hanggang Cavite City. Ang bayan ng Kawit ay isang bayan na simbolo ng pag-unlad at urbanisasyon at nananatili itong bayan na pinagtibay ng kasaysayan dahil dito'y sinilang ang kalayaan ng ating bansa. Sa bayang ito, ipinanganak, lumaki at naging tanyag si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Emilio Aguinaldo kung saan inihayag niya ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya noong June 12, 1898. So, Kuya, pwede po ba malaman kung ano po yung language na ginagamit po dito sa Kawit? Ang pagkaalam ko dito, mga yung language dito ay ang broken Spanish, yung Chabacano. Pwede po ba kayo magbigay ng example? Magandang umaga. Sabi, magandang umaga, Buenos Dias. Buenos Dias, senyor, senyorita. Babae, senyorita. Pag lalaki, senyorito. Buenas tardes, senyor. Buenas tardes, tanghali yan. Tapos, paggabi, buenas noche. Yan ang mga Spanish na punta. Isa sa mga orihinal na tradisyon dito sa Kawit, Cavite ay ang Maitinis Festival o mas higit na kilala sa tawag na panunuli. Ang Maitinis Festival ay isang tradisyon tuwing desperas ng Pasko sa Kawit, Cavite. Ito ay ginaganap tuwing December 24. Dito makikita ang isang grandeng prosesyon ng mga magagarang float na nagre-reenact ng mga kwento mula sa Biblia, mula sa paglikha ni Eva at Adan hanggang sa kapanganakan ni Jesus. Highlight dito ang paglalakbay nila Maria at Jose papuntang Bethlehem na nagtatapos sa St. Magdalene Church. Isa itong kakaibang selebrasyon ng pananampalataya, kasaysayan at pagiging malikhain ng mga taga-Kawit na nagpapakita ng tunay na pagdiriwang ng Pasko. Hi guys! Nandito kami ngayon kung saan mismo inilibing si Emilio Aguinaldo. Like, sa mismo tinatayuan namin ngayon ay nasa gilid lang namin yung mismong tomb ni Emilio Aguinaldo. Pero hindi muna namin ipapakita and just keep on watching! So ito na ang pinakihintay natin lahat. Nandito na ako ngayon sa mismong tapat ng tomb ni Emilio Aguinaldo. Kung makikita natin ay ito mismo yun. Dito mismo siya nilibing. Si Emilio Aguinaldo, makikita naman natin na namuhay siya noong 1869 at namayapa siya noong 1964. At makikita din natin na may siyam na flag sa likod ng kanyang tab kung saan nagsisimbolo ito ng mga sacrifices ni Emilio Aguinaldo sa ating bansa. Alam naman natin na siya ang pinaka-una na Pangulo na ating Pilipinas, na ating bansa na Pilipinas. Kaya siguro itong tomb na to ay hindi lang tourist spot para sa lahat. Ito ay isang pag-alala ng kanyang kabayanihan kasi ay kinoconsider din siya na isang bayani.
ngayon sa harap ng museo ni Emilio Aguinaldo. Papasok kami sa mismong loob. Pakita naman namin, bibidyohan namin yung mga pwede namin bidyohan na ipakita sa inyo para may idea kayo kung ano nasa loob ng museo ni Emilio Aguinaldo. Ay, ano pang pangalan niyo? Ako po ay pangalan ko po ay si Antolin Bolivar. Lolo, Antonin. Pwede ko po bang maitanong sa inyo kung ano po yung mga pwede natin makita o pwede nilang makita sa loob po ng museo? Unang-una, yung nakadisplay, yung Bara de Mango, binigay kay dating Pangulong Aquino. Yun ang hindi ho gamit ni Aguinaldo. Sa likod noon, yun yung pinaka-favorite sport niya, bowling. So, naunahang bowlingan sa Pilipinas, 1920. Tapos, sa kalibabagi, nakikita niya yung mga uniform niyang ginamit ng panahon ng revolusyon. Yung mga boss, uniform, tapos mga wallet niya, sa lakot, binakular. Yan po. Tapos sa susunod, yung mga bayan ng Kawit, yung mga kapanganakan niya, yung pag-aaral niya, yung business nila, mother niya. Yun lang. Maraming salamat po, Opo, tatay. sige po. Maraming salamat po. So guys, papasok na kami. Nandito na po kami ngayon sa loob ng museum ni Emilio Aguinaldo. Papakita na lang po namin sa inyo kung ano yung mga mahahalagang bagay na maaari niyong makuha at makita sa loob ng museum. This was from the book Mga Gunita ng Himagsikan that was written personally by Emilio Aguinaldo. The historical events related in his books were mainly taken from his diary and various documents that he wrote and kept in his Kawit home for more than 50 years. So guys, nandito pa rin kami ngayon sa loob ng mismong museum ni Emilio Aguinaldo. And syempre may naipakita din ako sa inyo mga videos na maaari kayong matuto o makakuha ng aral mula sa museum na ito. Bilang isa sa mga historical sites, Dito po natin makikita ang ilan sa mga importanteng labanan na nangyari noong panahon, tulad na namang ng labanan sa Binakayan. Makikita natin ang aktwal na naging laban sa Binakayan noong taong 1896, Nobyembre 8 to 10. So guys, nakikita nyo po ngayon ang ilan sa mga mahalagang gamit na makikita natin sa loob ng museo ni Emilio Aguinaldo. Makikita natin dito yung mga sandatang pandigma na ginamit noon. So guys, alam nyo bang si Emilio Aguinaldo ay may koleksyon ng kanyang mga ginamit na tungkod mula nung una hanggang sa kanyang huling sandali. Makikita nyo rito ang ilan sa mga canes o mga tungkod na ginamit ni Emilio Aguinaldo. At ito pa yung ilan sa mga sandatang pandigma na ginamit niya. At guys, hindi pa dito nagtatapos ang ating pag-iikot dahil marami pa tayong maaaring matutunan kapag kami tumaas sa Museo ni Emilio Aguinaldo. So guys, another trivia na naman. Alam niyo bang si Emilio Aguinaldo ay may mga anak at dito sila natutulog? At dito sa aming kinatatayuan, makikita natin ang mga silid ng mga anak na babae ni Emilio Aguinaldo. Mga silid ni na Cristina Aguinaldo Suntay, Maria Aguinaldo Poblete, at Carmen Aguinaldo Melencio ay bahagi ng family wing. So, hi guys, nandito tayo mismo sa mismong silid tulugan ni Emilio Aguinaldo. Sa silid tulugan na ito, namalagi ang nabiyudong general at ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo. So guys, ilan lamang yun sa maaari nating makita dito sa historical site na ating pinuntahan o tinatawag nila Museo ni Emilio Aguinaldo. At itong susunod na aming ipapakita ay makikita lamang sa ikalawang palapag ng museo kapag kayo'y bumisita rito. Ito nga pala ay matatagpuan sa Kawit, Cavite.
So guys, pag nagpunta kayo dito sa Emilio Aguinaldo Shrine ay may mga kailangan kayong sundin na patakaran. Hindi po pwede dito ang mga pagkain o hindi rin po pwede ang mga inumin. At meron din po kayong susundin dito na path o daanan upang kayo'y makalabas at hindi na kayo pwedeng bumalik pa sa inyo. Yun, kung saan kayo pumasok. And guys, I must say, masaya mag-ikot dito. Kasi kahit kami, we're already a college students. And syempre may alam kami about kay Emilio Aguinaldo. Pero nagugulat pa rin kami sa mga nababasa namin dito sa mismong Promise guys, shrine lang makikita. hindi kayo magsisisi kapag pumunta kayo rito. This is a free lang, diba? Free lang to, diba? For student lang. Yes, free lang guys. Free. Kaya kapag pupunta kayo dito, so might as well mag-ready na kayo ng maraming money para ma-explore nyo yung mismong place kasi madami ding mga foods na masasarap na makikita dito at pwede nyong kainin. And guys, palabas na kami ngayon ng mismong museo and sana may natutunan kayo o may nakuha kayong mga information sa aming pag-iikot. So hi guys, mag-interview po tayo ng isang lokal dito at masasabi nating importanteng tao na namamalagi sa Kawit, Cavite. Ay, ano pong pangalan ninyo? Ako po ay pangalan ko po ay si Antolin Bolivar. Lolo, Antonin. Pwede po bang malaman or pwede niyo po bang bahagi sa kanila kung ano po yung pangalan ng mayor nito? Ang pangalan ng mayor ng Kawit, si Angelo Aguinaldo Nabala, yung Vice Presidente, Vice Mayor. Alam niyo po ba or may idea po ba kayo kung ano po yung mga nagawa nila dito sa Kawit? Ang alam ko pinapaganda nila yung Kawit, kagaya ng plaza. Pag may event sila, dito nila ginaganap yung plaza. Sa harapan ng bahay ni Aguinaldo. Hi guys! Hi guys! So now marami na po kaming napuntahang lugar or historical places dito sa Kawit, Cavite. Nandito ulit kami sa Aguinaldo Shrine at makikita nyo sa aming likuran ang monumento ni Emilio Aguinaldo at ang flag post sa taas. Dito isinasagawa ang flag ceremony tuwing Independence Day, June 12. Kung makikita natin, nandito ako sa may tapat ng veranda ng Emilio Aguinaldo Shrine. At dito, unang itinaas yung watawat ng Pilipinas. But take note, hindi dito winagayway. Dito lang pinang tinaas. At dito pinag-claim yung kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Since tapos na tayong ipakita ang Aguinaldo Shrine at syempre na-explain na rin namin sa inyo kung ano nga ba ang kahalagahan nito, which is dineclare dito yung kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. So syempre ang dami ko realizations na grabe talaga yung historical significance ng place na ito dahil sinisimbolize din niya yung victories and struggles ng mga ancestors natin para sa kalayaan natin. So therefore, we need to ingatan or we need to take care of our historical sites para mas ma-preserve natin yung mga memories or kasaysayan na meron sa Pilipinas and also in Kawit, Cavite. Hello Psychmates! Andito tayo ngayon sa isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Kawit, Cavite. Alam nyo ba noong Philippine-American War ay halos masira ang simbahang ito dala ng pagbomba? Ngunit dahil nga sa pagiging tanyag ng simbahang ito, ang mga netizen ng Kawit ay muling inayos ito noong 1990. And that same year, naging historical structure na rin siya dahil sa National Historical Commission of the Philippines. At para sa karagdagang kaalaman, alam nyo ba na dito unang binaptismuhan si Emilio Aguinaldo, ang unang nating presidente, at makikita sa kaliwang altar ang kanyang birth certificate. Mula sa kaysaysayan ng lungsod ng Kawit, Cavite, kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas, ang lungsod na ito ay may pinapahalagaan at iniingatan ang imahe ni Santa Maria Magdalena,
Ang imaheng ito ay may malaking impluwensya kay Emilio Aguinaldo, kung saan ipinangalan niya ang kanyang partido hango sa pangalan ni Santa Maria Magdalena. Ang mga tao sa Kawit ay may malalim na pananampalataya sa kanilang patrones, kaya tinatawag itong paraluman ng lungsod, na may ibig sabihing babaeng nagbibigay inspirasyon sa mga lalaki at mga tao. Kilala rin siya bilang Santa Nena mula sa salitang Magdalena. Pumunta naman tayo tungkol sa debosyon ng paraluman ng Kawit at ang impluwensya nito sa debosyon ng bansa sa loob na 400 taon. Sa lahat ng saint, si Maria Magdalena ay ang may kapansin-pansing forehead mark that symbolized the touch of Jesus' fingertips noong resurrection when He appeared to Magdalena. Sinasabi na si Saint Mary Magdalene ay isa sa pinakadakilang santo sa Biblia at isang halimbawa ng awa at biyaya ng Diyos. Sa Western Christianity, tinuturing siya bilang prosti at immoral dahil sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang bagay na yon ay hindi sinusuportahan ng kasulatan. Gayunpaman, sa Gospel, tinuturing siya bilang isang dakilang makasalanan. Sa unang pagkita ni Magdalena at Jesus, gumawa si Jesus ng himala upang paalisin ang 7 demonyo sa katawan ni Magdalena. At simula nun, sumama na siya sa mga apostol at banal na kababahihan. Nang makita siya ni Jesus, ay sinabihan si Magdalena na ikalat at ibahagi ang salita ng Diyos. At pagkalipas ng 14 years ng pagkamatay ni Jesus, si Magdalena at ang kasamahan nitong iba pang saint ay isinakay sa bangka, ngunit walang layag at sagwan. Sa paglalayag nila sa direksyon na hindi nila alam, ay nakatungtong sila sa France upang ikalat ang salita ng Diyos. Inilaan niya ang kanyang buhay magpangaral ng salita ng Diyos sa loob ng kuweba. At naroon rin siya nung pinako sa krus si Jesus at saksi ng resurrection nito. Hi guys! On to our next stop, Aguinaldo Shrine! Kawit's population grew greatly over 117 years, from 6,114 in 1903 to 107,535 in 2020. The population increased by 24,069 between 2015 and 2020. In 2019, there were 52,993 registered voters. Kawit's rapid growth shows its potential for economic progress and improved living conditions. The town's growth also brings opportunities for new businesses and increased income for economic development of the citizens. Dito po kami sa Aguinaldo Shrine para interviewin po si Kuya Guard na nagbabantay dito. Hindi sa season yan. Kaya mga pag-December, marami tayong mga foreigner na pumupunta rito. Yung mga dayo na tayo iba't ibang lugar. Galing sa Mindanao, mga Visayas, Pangilinan. May mga field trip po tayo dito tuwing mga ganitong buwan hanggang Marso. Lasa po talaga mga field trip. Field trip na tayo talaga. Okay, so ano naman po kuya? Tingin niyo po, ano po yung pinupuntahan ng mga tao dito or yung mga common na binabalik-balikan po? Binabalik-balikan kasi dito ng mga tao ay yung artifacts na ginalon ng mga luma. Yung bahay na to ay makasaysayan at talagang balak talaga yung maging museum o shrine para maalala sa tao pag may mga dumadayo dito. So yun na nga po na pag-alaman po namin na kadalasan bumibisita dito sa Aguinaldo Shrine ay mga taga Luzon, Visayas. Isa rin sa may mga pinakamadadayong bilang na bumibisita dito ay mga taga schools na nagdadao sila ng field trip dito. At may mga ilan-ilan din na mga taga ibang bansa or mga foreigners. Nay, kamusta naman po yung mga price po ng bilihan po dito sa Mikaw? Okay naman dito. Mataas po ba or mababa? Mababa po yung mga. So, kinakaya naman po sa everyday na gastusin nyo. Is mababa naman po yung mga bilihin po para dito. Para sa ibang lugar po. Kamusta naman po yung mga bilihin dito? Sa bilihin ngayon, sobrang mahal. Talagang mataas. Tapos, yun. Kung sa budget, siguro. Kulang pa yung
budget sa araw-araw kung sa pamilyadong tao. Ano nyo naman po na ma-manage tong pamumuhay? Yung puhunan dito sa tindahan, umiikot lang. Ayon sa aking na-interview ay mura naman daw ang bilihin dito sa Kawit at namamanage naman nila ng maayos ang kanilang pera para sa pang-araw-araw nilang gastusin. At ayon sa na-interview ko naman, ang mga presyo ngayon ay tumataas na pero napapaikot naman nila ito ng maayos. Dito na rin natin masasabi na hindi pare-pareho ang presyo ng mga bilihin. Dahil nakadepende pa rin ito sa palengke na pagbibilhan at sa mga suki na tindahan na pinagkukunan nila ng pang-araw-araw nilang kailangan. Anong unang pagkain dito na pinakaalam nila? Yung bibingka. So, hi guys! Nandito po kami ngayon sa Lucy's Bibingka, sa bayan ng Kawit, bayan ng Marulas. Nanay, ano pong pangalan nyo? Lodla. Nanay, may tatanong naman ako sa inyo kasi base sa mga locals dito at sa mga natanong namin, bibingka raw po talaga ang pinaka-pinagmamalaki dito. Totoo nga po ba? Ay, oo. Kasi pag yung may mga bisita sa Aguinaldo's Line, umorder talaga sila dito para pakain sa mga bisita nila. Totoo po bang pinagmamalaki nyo talaga ito? Mapagmamalaki talaga kasi pag hindi lang to pag may bisita kayo, tapos yung gathering naman, talagang bumibili talaga sila. Dito ho talaga nagsimula ang bibingka dito ho sa Kawit. Hi guys! Ito po yung local food dito sa Kawit. Guys, alam nyo bang dito sa aming kinatatayuan, isinagawa ang pinakaunang bowlingan sa Pilipinas noong 1920s at ang bowling ang pinakapaboritong laro ni Emilio Aguinaldo. Hi guys! So since we're done with our Kawit Cavite vlog, kayo naman! Kung gusto nyo na ng mas malalim at mas masayang experience, halina sa Kawit Cavite! Arat na! Sumama